So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Nieta Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion, the second topic, which is speak with the point, and our scripture is all about Ephesians chapter 4, verse 29, NI version. So, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagtuturo na ang ating pananalita ay hindi dapat maging walang laman o nakakasama. So, ito ay dapat maging makabuluhan, nakakatulong, at nagbibigay ng mabuting epekto sa iba. So, ang ating mga salita ay nararapat na maging daluyan ng biyaya at katwiran. So, ayon sa pangangailangan ng mga nakikinig. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is talking pointlessly is just air pollution. So, yung walang saysay na pananalita is parang usok na sumisira sa hangin. So, ang salitang walang direksyon, chismis o walang kabuluhan ay hindi nagbibigay ng anuman kundi kalituhan at negative effects lamang. Dapat natin itong iwasan dapat nating iwasan yung ganitong uri ng pananalita. Second is talking must have a purpose. So, dapat yung ating pananalita ay dapat may layunin upang magbigay ng liwanag, magturo or mag-encourage. So, kasi hindi tayo tinawag upang magsalita lamang ng kahit ano, kundi upang gamitin ang ating mga salita upang magdala ng kabutihan sa iba. Last teaching is talking is meant to benefit others. So, alam naman natin na ang tunay na halaga ng pananalita is dapat kapag ito ay nakakapagbigay lakas sa iba. So, kapag iniisip natin ang kapakanan ng mga nakikinig, ang ating mga salita ay nagiging kasangkapan ng Diyos upang magdala ng pagbabago at kagalingan. Ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is speak only when you have a point. So, dapat natin pag-isipan or dapat tayo mag-isip muna bago magsalita. At siguraduhin ang sasabihin ay may kabuluhan at may layunin. At dapat iwasan din natin mga salitang walang direksyon or silbi na nakakaapekto sa ibang tao. Second is speak what is helpful. So, dapat yung bawat salita natin is dapat makapagbigay tulong o pag-asa. Kung hindi kasi ito makakabuti, mas mainam na manatiling tahimik at piliin ang mga salitang makakapagbigay ng inspirasyon. So, last application is speak to build others up. So, dapat natin gamitin ang ating mga salita upang mag-encourage at magpalakas ng loob ng iba. So, hanapin natin yung pagkakataon upang magpuri, magpasalamat, at magbahagi ng mabuting balita sa iba. Ngayon, dadako na tayo sa ating discussion, which is our last part. And our last part tackles what is the importance of talking meaningfully. So, para sa akin, yung makabuluhang pananalita is nagdadala ng positive effects sa mga nakikinig. So, kapag kasi tayo ay nagsasalita ng may layunin, ang ating salita kasi is nagiging daluyan ng biyaya at inspirasyon. So, ito rin is nagpapakita ng ating paggalang sa Diyos at sa ating kapwa. So, kapag tayo kasi ay nagiging maingat sa ating pananalita, is naiiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan at nasisirang relasyon. So, yung makabuluhang pananalita is nagdadala ng kalinawan at pagkakaisa. So, sa pamamagitan kasi ng pananalitang may layunin is nagiging sangkap tayo ng Diyos upang magbigay lakas at magdala ng pagbabago sa buhay ng iba. So, dapat ang ating salita ay nagiging liwanag sa mundo ng kadiliman. So, ngayon po, magpipray na po tayo. Lord God, salamat sa regalo ng pananalita. Lord God, tulungan mo po kami na gamitin ng aming mga salita ng may layunin at makabuluhan. Lord God, turuan mo kaming magsalita ng mga bagay na makakapagpalakas ng loob at makakapagbigay ng inspirasyon sa iba. Naway ang aming pananalita ay maging daluyan ng iyong biyaya at pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, Amen.